Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay nilabas pa lamang ang resulta ng mga best players sa kanilang posisyon kung saan nilampaso ni Giannis Antetokounmpo ang power forward position at nakatanggap siya ng 97% of the total votes, habang si Anthony Davis naman ay ni isa ay wala kang natanggap. Nakatanggap siya ng mga boto mula sa center position, ngunit 3.5% lang ay ito mga kaibigan, habang sa best defender naman sa buong NBA, muling nanguna si Giannis sa botohan kung saan siya ay nakatanggap ng 40% of the total votes. Bumangalawa si Jrue Holiday na may 13%, 10% si Draymond Green at Marcus Smart, at 7% naman si Jaren Jackson Jr. at Kawhi Leonard for a total of 90%. The other 10% ay pinaghatian na nga nila Alex Caruso, Lu Dort, Anthony Davis, and Rudy Gobert. So as of now ay may kaso nga si Giannis bilang ang best player in the world and at the same time ang best defensive player sa buong NBA ngayon. Kung noon nga ay debate ang best power forward position nila Giannis at Davis, ngayon nga ay mukhang napag-iwanan na si AD, at ito ay dahil sa kanyang magkakasunod na mga injuries. Dahil tuwing healthy nga siya ay nakikita naman natin na nagtatala siya ng mga halimaw na stats. Sadyang hindi lang niya ito magawa ng consistently dahil sa kanyang mga injuries. Ngunit kung talent lang nga ang pag-uusapan, posibleng siya pa din nga ang mas talented na player ngayon kaysa kay Giannis. Ngunit as of now ay napag-iiwanan nga siya mga kaibigan sa mga ganitong usapan. Ang debate na ngayon ay sino ba ang best in the world sa pagitan ng dalawang two-time MVP, one-time champion and finals MVP Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokic. At mahirap nga sagutin ang debate na ito dahil posibleng mas magaling si Jokic kung basketball skills ang pag-uusapan. Ngunit Jokic is not even close kung athletic ability naman ang pag-uusapan. Jokic is the better player but Giannis is the better defender. So as of now ay 1A and 1B nga sila sa mata ng madaming fans. Kung legacy naman ang pag-uusapan ay nakakalamang lang nga ng konti si Giannis dahil sa Defensive Player of the Year award niya at All-Star MVP. Ikaw ba kaibigan, ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama. Ang number 1 pick ngayong NBA draft ay nagpasiklab nga sa kanyang preseason debut kung saan nagtala siya ng 20 points and 5 rebounds while shooting more than 60% sa field and only playing less than 20 minutes. Nabilib nga madami dito matapos na ipakita ang kanyang skill set kontra kay Chet Holmgren. Sabi nga ng iba na future All-Star na nga daw ito, habang iba naman ay inaasahan na kakayanin na niyang makapasok sa All-Star game sa kanyang rookie season. Isang bagay na bigong magawa ang mga tulad nila LeBron James and Stephen Curry. Ang tanong ay kaya na ba niya? Projected nga siya na magtatala ng 17.5 points, 8.5 rebounds, and 2.2 blocks per game on 40% shooting sa field ngayong season. And 7 forwards and centers lang nga mapipili sa All-Star. Andyan nga mga tulad nila LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Zion Williamson, Domantas Sabonis, Nikola Jokic, Karl Anthony Towns, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Kawhi Leonard, Paul George, Lauri Markkanen at iba pa na posibleng makalaban niya sa pwestuhan. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakapag All-Star na si Victor Wembanyama sa kanyang unang taon sa NBA?